Hello, good morning, magandang umaga po. Welcome to our vlog. Hello, good morning, magandang umaga po. Welcome to our vlog. So, today day off ko po ngayon. Bali, third day na ng aking day off. So, bukas day off ulit tayo, Sabado. Ngayon ay Friday. August, ano na ba ngayon? Ay, wala palang watch. August 8. 2025, tama ba? Anyway, so konting kwentuhan muna tayo ngayong umaga. So, may mga nagtatanong kasi kung paano daw po namin na-furnish itong bahay. Bali, kami po ay, kagaya na nabanggit ko, nagre-rent lang kami dito sa apartment. So, nung pagdating namin, wala pa halos laman tong apartment. Anyway, wala talaga siyang laman. Ang meron lang dito is, hindi siya furnished. So, ang meron lang na appliances, pakita ko lang. Itong ref, ito usually yung mga ref dito, medyo may kalumaan na siya. No? Hindi ko lang alam kung anong brand to eh. Pero ganito usually yung mga available na mga mura lang yung rent namin dito compared dun sa city. So, wag nyo na pong pansinin yung mga kalat-kalat. Tapos, ito kasama to, stove at saka may kasama na siyang oven. So, ayan, yung mga classic na mga appliance dito at saka itong washer dryer. Pero hindi namin nagagamit yan kasi parang mas feel ko pa rin yung hand wash. Ang hindi po kasama dito sa apartment namin nung nakuha namin to is ito, pakita ko sa inyo, itong washer dryer. So, wala to. Nung dumating kami dito, wala yan. So, nakuha namin siya sa itong washer namin, magkahiwalay namin siya nakuha sa Facebook Marketplace. So, nakuha ko lang siya ng $50. So, naswertehan ko siya. Nung pagdating ko dito, nag-search na kami agad kasi hindi naman ako agad sumabak sa work. So, pagdating ko dito, yan ang mga unang inatupag ko kung paano makakuha ng mga gamit. So, itong washer namin, nakuha ko siya ng $50 sa Facebook Marketplace. 50 or 25, di ko maalala. Pero, mababa lang yung kuha ko dyan. Sa second hand na yan, medyo luma na rin siya. Nakuha namin siya dito lang, sa kapitbahay lang din namin, dito sa apartment namin. So, teka, sobrang lapit lang. So, kasama ko yung asawa ko na nag-pick up nito kasi syempre mabigat. Second floor kami, ang hirap iakyat. So, ayun, ang mga challenges, pagka kukuha kayo ng mga gamit. So, kung paano nyo ngayon ipapasok sa bahay. So, kung, 'di ba, kung nasa higher floor kayo, kung may elevator, so yung mga bagay na i-consider nyo. Ang kaibahan lang kapag bumibili ka ng mga gamit sa marketplace, usually hindi kasi sila nagde-deliver. So, talagang most of the time, ipipick up mo dun sa nagbebenta. So, ayan, pinick up namin siya. Pakita ko guys, luma na siya. Pero, okay naman siya. So far, magwa 1 year na kami. Wala naman kaming issue sa kanya. Ayan, maliban lang sa luma siya. So, ayan, nyo na lang, kung hindi naman kayo, masyadong maselan, ayan, 'di ba? Okay na yan, magandang alternative na rin yan. Kesa yung pagdating kasi namin dito, wala pa kaming ganito, no? So, dun sa namin leasing office, meron dong pay na washer dryer, pwede kang gumamit yung self-service, ikaw mismo maglo-load tapos maghulog ka ng coins, ganyan. Pero napansin namin mas mahal, napapagastos kami doon. So talagang pinusya na namin na makakuha ng washer dryer. Ang problema kasi that time, wala rin kaming budget pang bili. So talagang ang option namin is kumuha ng second hand. Tapos, isa pa, itong dryer namin, medyo nahirapan kami maghanap ng dryer online. May nakuha kami noong una. Ay, ingat pala kayo kapag bibili kayo. Make sure nyo na alam nyo or may idea kayo kung anong dimension niya, kung gaano siya kalaki. Kasi yung nakuha ni Daddy dati na dryer is ang liit pala niya actual. So, hindi siya akma para sa amin dahil may mga bata kami. So, marami talaga yung labahan namin.
Ayun, so, nung nakuha niya, well, hindi mo na kasi pwedeng ibalik eh. So, binenta niya na lang ulit. Same price lang din naman. Tapos, bali ginawa na lang namin, nag-post siya ng sorry, kasi ako naglalaba ako. Nag-post siya ng message sa isang group page sa Facebook ng mga Filipino dito sa South Carolina na ayun nga, so nagtatanong siya kung saan pwedeng or kung meron kayong extra or may alam kayo na ganyan. So, luckily, so salamat po sa mga nag-respond dun sa message na yun. Nag-post siya anonymously. Kasi syempre, diba, medyo nakakahiya din. So, ayun, luckily, may isa doon na nag-respond. Kung nanonood ka, ma'am, thank you so much po. Bali, Filipina din siya. Medyo may distance lang, mga 1 hour drive yung aming travel mula dito sa bahay hanggang papunta doon. Pero binigyan niya sa amin ng libre. Tsaka, ito yun, pakita ko sa inyo. Ayan. Bali, binigay siya ni ma'am sa amin kasi bibili daw sila ng bago nung kanyang husband. So, ayan, usually yung mga gamit dito guys, kahit na medyo luma siya, ano pa siya, talagang pang matagalan, pang malakasan kung baga. Ayan, magandang klaseng appliances kasi, 'di ba? Imagine mo napakatagal ng panahon pero talagang nagagamit mo pa rin. So, ayun nga, bali binigyan niya sa amin ng libre, tapos pinick up lang namin. Medyo may kabigatan. So, pag akyat namin, talaga hirap na hirap kaming mag-akyat dito sa apartment. So, ganun lang guys. Para-paraan lang. Kung hindi naman kayo masyadong sensitive. Yung iba kasi gusto nila brand new kasi nga syempre pinaglalabahan, ganyan. Pero kung may other option naman, tapos pwede mo naman gawa na lang ng paraan. So, why not, 'di ba? So, yun yung mga diskarte. So, pakita ko rin sa inyo yung iba naming mga items na nakuha. Ayan, itong aming dining table, nakuha ko ito sa Facebook Marketplace. Ayan, medyo lang siya, madumi. Yung iba kasi, nakuha na namin siyang may mga scratches. Yung iba kasi, ginagamit niya ng anak ko, dyan siya nagpipaint, kaya medyo madumi-dumi. Ayan, pasensya na kayo guys, medyo makalat talaga. And anyway, ito nakuha ko ng $80 to ang asking price niya, pero tinawaran ko kung $50. Tapos nag-okay naman siya. Ayun, di nakuha namin. Ano to na tataka kayo paano namin ito na-load, ano siya, nadi-disassemble siya, pwede mong tanggalin tong gitna. Tapos pwede mo siyang paliitin, pwede mo siyang i-extend. So yan, solid wood, napakagandang quality, 'di ba? Kung sa atin medyo mahal na 'yan. So tamang linis lang. Tapos naisip ko kasi kaysa bibili ka nung mga murang klase lang tapos di rin magtatagal, sayang lang din. So ayan. So naisip ko, marami kayo actually dito, marami kayong makukuhang mga magagandang item. Tsempohan nyo lang talaga. Ang technique kasi dyan, bali, talagang aabangan nyo siya. So, kada may bagong, sorry, medyo maingay anak ko. Kada bagong posting, pagka bago pa lang, message na agad. Tapos, tanong ko agad kung pwedeng i-pick up today, ganyan. So, pagka sinabing okay, binigay yung address, pinupuntahan ko na agad para mabilis ang transaction. Lalo na pag mga free, ang bilis niyan mawala. So, kailangan mabaagap ka rin. Pero, make sure mo na yung mga makakadeal mo is re-replyan mo agad, tsaka maganda yung usapan nyo. Kasi otherwise, guys, pag di kayo nagre-reply sa marketplace, parang ninonote nila na hindi ka ganun ka-responsive, tapos pwedeng hindi ka na nila sasabihin nila dun sa mga nagpo-post na itong taong to is hindi siya maagap mag-response, tapos pwede siyang hindi mag-reply sa inyo. So may mga ganong notice, so kailangan maagap kayo. So yung iba nabili namin sa Goodwill, mga thrift store. Di kami masyadong bumibili ng mga brand new kasi apartment to, hindi naman namin sariling bahay. Tsaka hindi naman kami siguro di mo malaman kung magtatagal ka ba or hindi, pero sige, pansamantala lang naman. So ayan, tsaka may mga bata kami, yung mga gamit talagang
mabilis masira. So, sasama lang yung loob mo, brand new mo binili. Tapos, 'di ba, maya sira-sira na. So, totoo lang guys, alam nyo yan kapag may mga kayo, maliliit na bata, napakahirap talaga. So, ito, pakita ko lang, sorry, medyo magulo talaga ha, pagpasensyahan nyo na. Ayan, tong sofa namin, nakuha lang din namin yan ng free. So, ayan, nakuha namin to. Libre sa Facebook Marketplace. Malapit lang din dito ko nakuha. Tapos, ito, TV stand, libre lang. Ayan, yung mga table na yan. Ayan, sorry ang ingay. Tapos, ito din, TV stand din yan. Ginawa ko siyang parang, ang tawag dyan, bookshelf. Libre lang din yan. Ito, libre lang din sa Facebook Marketplace. Itong printer, libre. Nagpiprint pa siya may konti pa siyang ink. Tapos, ito din, libre lang. Hindi ko na siya pinaintan kasi, di ba ang ganda? Oh, di ba? May mga artist ako dito sa bahay. So, ayan, ito din, libre lang din tong table na to. May kasama siyang 2 chair tinanggal ko kasi sinasakyan ng mga bata. Anyway, ito, isa pa tong mga nakuha ko, pakita ko lang. Ayan, ito yung kama ni Mama. So, kasi sa totoo lang, pwede naman matulog sa sahig, pero grabe, sobrang sakit sa likod. So, itong nakuha kong to is, siya, disassemble siya nung binigay sa akin, kaya na-load ko sa sasakyan. Tapos, 2 mattress. Ayan, kung paano ko siya na-load, tinulungan ako nung nagbigay. So, bago pa to, actually, nung nakuha ko to, naka-plastic pa, hindi ko alam, hindi ko na tinanong kung anong reason niya, bakit niya dinidispose. Pero ganun sila dito, guys. Minsan bago pa yung mga gamit. Pero, eto, ayan, 2 siya nung kinuha ko. Tapos, ayan, yung frame niya. Ito yung frame niya, luma na. Siguro nagamit na rin siya, pero hindi siya ganun ka sobrang gamit na gamit. Tapos syempre chinek ko kung okay, kung 'di ba? Malinis naman siya, guys. So dinisinfect ko na lang din pagdating. Tapos ito yung mga dresser, ito bigay lang din 'yan. Ito binili ko sa sa Goodwill. Yan. So ganun lang ang diskarte, kung saan ka mapapamura, dun tayo. Tapos yung kama ng anak ko kasi gusto niya may sarili daw siyang bed. So gusto niya yung may slide. Talaga matagal kong inabangan to. Ito medyo, siya parang, magkano ko ba ito nakuha? Parang 100 or 120, ganyan. Ayan, may kasama na siyang slide. Maganda yung mga quality. Pati ito kasama na tong mattress. Ayan, maganda yung brand niya, Serta. Ito talaga bago pa. Sabi niya, saglit lang nagamit nung anak niya. Tas parang 4 years old kasi anak niya. Tas ayaw nang humiga dito. So, ang ending, doon na rin natutulog sa kanila. Hindi ko pa na-coveran kasi papalitan ko yung bedsheet niya. So, ayan, maganda yan, guys. Tinignan ko yung presyo nito sa online. Parang mga nasa 400 siya Ayan, diba? So, ayan. Pero, madalang din dyan matulog si Alona. Usually, doon pa rin siya natutulog sa namin, sa room. Dati nandun to sa kabilang room namin, pero nilipat namin dyan kasi mas gusto niya, nainggit siguro siya dun sa kalaro niya na may sariling room. Pero di naman niya yan ginagamit masyado. Ayan, tapos yan sa loob. Wala lang, mga table niya. Kung trip niya siya mag-aral-aralan. Tapos, ito nakuha lang namin to dun sa may trash. Tinapon lang to. Tapos pinick up namin. Tapos nilinisan. Hindi ko na nilagyan ng mga handles. Okay na yung ganyan. Hindi naman kami masyadong aesthetic. So, saka na lang na pag may sarili na tayong bahay. Tapos, ayan. Ito din, libre to. Tong shelf na to, nakuha ko. So, usually, may isa akong nakuhaan doon. May message na ulit ako. Pinakita niya sa akin, gusto mo ba to? Sabi ko, sige, afternoon duty puntahan ko. Tapos, yan, kinuha ko. So, ayan, usually, guys, yung mga gamit namin dito, talagang dinidiskartehan lang namin kasi budgetarian tayo, no? Tapos, itong bed namin, ayan, pakita ko lang.
Ayan. Nakuha ko yan $100 sa Facebook Marketplace din. So, ayan. Magandang klaseng kama yan. Kasama na yung frame tsaka yung mattress. Dito kasi, minsan magkahiwalay nilang binibenta yung frame tsaka yung mattress eh. So, ganun lang. Diskarte. Tapos, itong, dresser namin. Yan. Ito nabili ko to sa Goodwill. Parang $30 yata. Yan. Magandang klase rin siya. So, ayan guys, kung di naman kayo masyadong maselan, tsaka tamang diskarte, ma-furnish nyo naman yung mga apartment nyo, no? So, kung kagaya namin nagsisimula pa lang, so, dun muna tayo sa yung tamang magagamit lang, saka na tayo mag-aesthetic pag may sarili na siguro tayong bahay. So, ayun lang, maya samahan nyo kami. Punta tayo dun sa Hobby Lobby. Mag-ikot-ikot tayo doon.